Okay, good morning sa ating lahat. So, welcome sa ating gathering. Ang tatalakayin natin ngayon ay dalawang bagay. Una-una sa lahat, ang New Covenant and yung agony ni Jesus dun sa Garden of Gethsemane. Okay. So, ito ay napasadahan natin last week. Pero ang diniscuss natin last week is about yung communion. Yung communion, yun yung pasimula ng bagong tipan or bagong kasunduan saan ginawa ng Diyos between God and man. No? So, syempre, Jesus being man, tapos, so siya yung gumawa ng covenant with God. And then, finulfill niya yung covenant dun sa part ng man. Na-discuss natin yung bread and wine, and imbis na ang aalalahanin ng mga tao yung kanilang bondage dun sa Egypt, ang aalalahanin nila sa bagong tipan is yung paghihirap ngayon ni Jesus, no, dun sa krus. So, eto yan, take this, my body, yung bread, and then yung cup, wine. Ang isang magandang ginawa ni Jesus dyan is, kumuha siya ng mga common na mga bagay, no. Usually, pagka merong remembrance na ginagawa, mga mamahaling mga gamit ang ginagamit. Well, gagawa silang statwa, gawa sa semento or marmol, yung iba gawa sa ginto. So, parang, siya, mga special na mga materials. So, yung ginamit ni Jesus is yung bread and wine. Nagagamit yan in daily course ng ating buhay. It's common things. Ang different dyan ay sinet apart niya, no. So naging yung na-sanctify yung bread and wine, no? So hindi naman natin kailangan na usisain kung anong klaseng tinapay at anong klaseng wine ang gagamitin. Kaya nga ni Jesus ginawa yan para kahit kasulok-sulukan ng mundo, at least doon may tinapay at may inumin, no. So, makakapag-participate sila. And, ang isa pang lesson dyan is, yung bread and wine na yan, mga common things na sanctify ni Jesus, na naging sacred. Parang tayo lang din yan. Minsan, iniisip natin, hindi tayo magagamit ng Diyos dahil hindi tayo special. Wala tayong unique na capabilities. Wala tayong leadership potential. Simpleng mamamayan lang tayo, mga ordinaryong tao, no? So, syempre, malalaman natin na qualified or candidate ka once na na-set apart ka ni Jesus. Naging sacred and holy ka, no? Nagiging special na, no? Nagiging saint or santo na isang tao. So, dito makikita natin yung pinrophesy ni Jeremiah, yung New Covenant. Sabi nga nun, the covenant which I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord, I will put my law within them, and on their heart I will write it. So, apat yan. Yun yung una. Sabi dyan, yung batas daw ng Diyos ay mapupunta sa puso ng tao. Ang kanyang pagsunod ay hindi na external, kundi internal na, no? Galing sa puso. Hindi galing sa nguso, no? Hindi. 'Di ba? Para nagsabi, I love you, Lord. Sa nguso daw lumabas. No? Kasi parang Christian by profession, 'di ba? Christian ako. Pero wala sa puso. So yan, galing sa puso, no? Bakit sinusunod mo ang batas ng Diyos?
Ang sagot doon, kailangan eh. Di ba? Kailangan kong gawin para mapunta ko ng langit. Pero pagka sa New Covenant, ang sagot doon is kasi gusto ko, ito ang layunin ng aking puso. Pangalawa, I will be their God and they shall be my people. So, ito yung tinatawag na ating relationship with God. No? Merong ano yung gasgas na? Cliche. Ayun, cliche. Sa Christendom, this is not a religion. It's a relationship. No? Tapos, pag tinanong mo, anong relationship nyo ng Diyos? No? Yun pala, ano lang yun. Tinuro lang sa kanila ng kanilang ministro na pagka nag-evangelism ka, sabihin mo, hindi to religion, relationship. Yun pala, hindi niya alam kung ano yung mga pinagsasabi niya. No? Naging copy-paste machine lang. So, ito totoo. No? Yung mga tao ay naglalakad walking with God. No? Kumbaga, yung steps nila is dictated ng ating Diyos. Meron silang fellowship. No? Yung sinasabi, kaya tayo may fellowship lahat, kasi lahat tayo may fellowship kay God. Naalala ko dati, habing ganun, bakit kaya nag-plateau yung ating fellowship? No? So, maraming nag-conclude siguro, mga tao ay nag-plateau din ang relationship nila kay God. So, yun yung meron. And then, number 3, they will not teach again, each man know his neighbor, and each man his brother, saying, know the Lord, for they will all know me. So, alam naman natin na maraming Jesus na counterfeit. Jesus na i-bless ka at pagpapalain ka. And then yung Jesus na hindi nag-o-offer ng cross, ng suffering. Tandaan nyo, ang isang promise ni Jesus sa kanyang mga disipulo is persecution. No? Sabi nga, in this world you will have tribulation. You will be persecuted. But take heart, diba? I have overcome the world. When you decide to be a follower of Jesus, yung world will not like it. No, they would end up hating you and rejecting you the same way they did Jesus. Pag inisip nyo, ano bang ginawa ni Jesus? Bakit siya pinatay? Nagmahal lang naman siya. Diba? So, parang, diba, yung pinaka-loving na person ended up dying. Diba? Kasi yung world hates Jesus. So, makikilala talaga natin si Jesus, ang tunay na Panginoon. No? Karoon tayong correct and proper knowledge kay God, which is very important. Kasi sabi sa may John, this is eternal life, that they might know you, the one true God. So, pag inisip mo noong una, paano nag-eternal life, one true God? Lahat naman nakakakilala sa Diyos. Yung pala, meron lang silang idea kung sino ang Diyos. Anong tawag doon? Idolatry. Bakit? Kasi gumawa ka ng Diyos-Diyosan na naaayon sa iyong imahe, sa iyong imagination. No? Isang example doon, ay, si God, sobrang mapagmahal niyan, tanggap ka niya kahit sino ka pa. Hindi. Si Sharon Cuneta, manapa. No? Sabi niya, mahal kita, maging sino ka man. Pero si God, minahal niya tayo, and then, ang result nun is pinadala niya si Jesus. Pag ni-reject ng tao si Jesus, they end up rejecting yung love ni God. No? And then yung lastly is, actually hindi ito last. Ito yung first. For I will forgive their iniquity and their sins I will remember no more. So, ito yung pinaka-base ng New Covenant, which is forgiveness of sin. No. Patawarin ng Diyos ang ating mga pagkakasala panggitan ng kanyang dugo. So, ang point being is yung New Covenant, it is work ni God dun sa internal ng tao. And then, when you would ask if part ka ba ng New Covenant,
ang tatanungin mo is, nabago ba yung kalooban? Yung puso. Ang, di ba, yung Jews, actually, pati yung mga disciple ni Jesus, they were seeking to establish an earthly kingdom. Pero si Jesus, hindi. Yung kanyang kingdom ay spiritual and sinisik niya i-establish yung kanyang kingdom saan? Sa puso ng tao. So, ang tanong, naghahari ba ang Diyos sa iyong puso, sa iyong buhay, sa iyong pag-iisip, no? Sa buong buhay, sa buong pagkatao ng tao. So, yun ang New Covenant. Huwag kayong maghanap ng building. Huwag kayong maghanap ng simbahan na maraming miyembro o kung ano man. No? Hahanapin nyo ay mga tao, mga individual na kung saan ang kaharian ng Diyos ang naghahari sa kanilang buhay. Yon ang New Covenant. So, ang tanong, kaparti ka ba nun? Diba? Pagka hindi, huwag mong aasahan na yung kasalanan mo ay napatawad. Kasi magkakalink yan eh. Diba? Ano mananahan ang banal na espiritu sa puso ng tao kung hindi pa siya malinis? Eh ngayon nalinis na siya, pwede nang manahan. So, may correlation yung ating lesson dyan, which is the agony in the garden. Maraming title. Gumagawa ako niyan, papalit-palit yung title. Yung isa is Jesus Prays in Gethsemane. Mga ganon. Pwede niyong palitan yung verse, bawal yung palitan. Yung subtitle or subheading, pwede. No? Gawin yung sarili yung title. So, pray naman na tayo, no? Kaya, diretso na tayo. Sabi dito, Jesus said to them, you will all fall away because it is written, I will strike down the shepherd and the sheep will be scattered. So, ito yung isang mga command ni Jesus na kahit hindi natin pwedeng i-fault yung mga disciple. Bakit iniwan mo si Jesus? No? Isa kang taksil, mangiiwan. Siyempre, ang sagot doon is, pinraphesy na. Sinabi na sa kautusan na iwan. So, sabi dito, ito ay nakikita sa Zechariah 13 verse 7. Strike the shepherd that the sheep may be scattered. So, this is talking about yung shepherd being Jesus. Kasi ito, capital S. Diba? Pagka, pagka NASB, pagka tatalakayin si Jesus, capital. So, sabi sa Isaiah 53, ito yung ginamit ni MacArthur kay Ben Shapiro na hindi naniniwala kay Jesus. Mga Hudyo sila. Sabi niya, si Jesus yung fulfillment ng prophecy ni Isaiah. So, ito yun. Surely our griefs he himself bore, and our sorrows he carried. Yet, we ourselves esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. But he was pierced through our transgressions, he was crushed for our iniquities. The chastising for our well-being fell upon him, and by his scourging we are healed. For all of us like sheep have gone astray, each of us has turned to his own way, but the Lord has caused the iniquity of us to fall on him. Yung kasalanan natin, mga pagkakasala natin, lahat yon pinatong kay Jesus. No? And then, yun nga, sa cross, dun siya, sabi nga nun, smitten. Dun siya naparusahan at nagdusa. So, anong nangyari? Natupad yung prophecy. Lahat sila ay nag-scatter. No? Ngayon, eto si Peter, na-discuss natin to last week. Even though all may fall away, yet I will not. And Jesus said to him, truly I say to you. So, nasabi ko lang dito kasi magkakaroon ng contrast yung ginawa ni Peter tapos yung ginawa ni Jesus maya-maya. Okay? Sabi sa 1 Corinthians 10, therefore, let him who thinks he stands take heed that he does not fall. Usually, yung pinaka-confident na tao nag-fail. Tulad ni Peter. Sila ay nagre-rely dun sa flesh. No, so ito na yung start.
They came to a place named Gethsemane. No? Gethsemane, yan ay lugar dun sa Mount of Olives. No? So, yung Gethsemane na yan, ay garden, diyan nila iniipon yung mga olive na mga seed. Tapos diyan nila dudurugin para maging olive oil. And then, ewan ko kung sakto lang talaga o tinalaga ng Diyos. Dahil doon, dinurog ang kalooban ni Jesus. Parang din kung paano nila durugin yung mga, ano yung olive sa Tagalog? Nabasa ko na yun eh. Oliba? Parang, olibo, yun. Okay. Sabi nga nun, sit here until I have prayed. Jesus took Peter and James and John, begin to be very distressed and troubled. He said to them, my soul is deeply grieved to the point of death. So si Jesus, di siya mapakali. No? Kinakabahan siya, natatakot siya, hindi niya alam kung anong magiging pakiramdam niya. Sabi niya, even to the point of death. That's why Jesus, sabi sa John, he sweat great drops of blood. So, sobrang stress niya. No? So, if titignan natin yan sa human perspective, sabihin ng mga tao, lalo na kuwari, may mga encounter, kuwari yung cross na, sabihin nila, yung suffering ni Jesus is yung pain na sinapit niya dun sa cross, no? Kung saan nilatigo siya, tapos kahihiyan, tapos yung mga ganun. Kumbaga, ang tinutukoy nila is yung physical suffering ni Jesus, no? Tapos dun daw siya talagang tumiklop. Well, hindi naman totoo. Ang totoo niyan is yung suffering ni Jesus spiritually, no? Bakit? Kasi siya yung magiging sin bearer. Siya yung haharap sa harapan ng Diyos na dala-dala ang kasalanan ng buong mundo. At siya ang paparusahan. Yun yung kinakatakot niya. Hindi yung, natatakot ako ilatigo ng mga Romano. Tatakot akong sampalin ng mga Hudyo. Hindi siya natatakot doon. No? So, ang kinakatakot niya is yung dadaranasin niya pag humarap siya sa Diyos, dala-dala ang kasalanan ko. Which is madami. Ang kasalanan niyo, lalong dumami. No. Yan pa lang. So sabi sa 2 Corinthians 5:21, He made Him who knew no sin to be sin on our behalf, so that we might become the righteousness of God in Him. Hebrews 2:9, because of the suffering of death, crowned with glory and honor, so that by the grace of God He might taste death for everyone. In sa 1 Peter 2:24, He Himself bore our sin in His body on the cross. So, yaan yung agony ni Jesus dun sa garden. Hindi niya alam kung paano niyang pagdadaanan yan. No? Di ba? Parang nakabahan. Wala eh. Si LJ, eto, pangit na halimbawa, pare, mga lalaki, tapos papatuli, tatakot ka, hala, masakit, di ba? Sa mga babae, pagka manganganak na. LJ, tuwing nanganganak, lagi niya sinasabi, last na to. Kasi alam niya yung sakit na daranasin. So, para pag ina-anticipate ni Jesus, nako, hindi ko parang, hindi ma-imagine yung dadanasin niya. So, yun yung, Ngayon, eto yung ginawa ni Jesus. Sabi nga, He went a little beyond them and fell to the ground and began to pray that if it were possible, the hour might pass Him by. No? So, hindi naman natin alam kung anong nangyari, pero sabi sa Hebrews 5 verse 7 to 8, In the days of His flesh, He offered up both prayers and supplication without crying and tears to the one who is able to save Him from death. So, yun nangyari sa garden. Nagpa-pray siya. Panginoong Ama, pwede bang hindi pagdanasan ang, pwede bang hindi ko pagdaanan ang pagdurusang sasapitin ko. So, yun, nagpe-pray niya. So, ito yung sabi niya, Abba Father, all things are possible for you.
Remove this cup from me, yet not what I will, but you will. So, ang maganda kay Jesus, if mapapansin nyo, before ng bukas kasi crucify siya eh. Pero the night before, sabi dun sa pinakadulo, after nilang kumain, they sang psalms and hymns. So, sino dito ay kumbaga alam mong sasapitin mo kinabukasan sobrang lala, pero nagpupuri ka pa rin sa Diyos ng kagabihan. Yun ang matindi doon. Eto pa kamo. Tayo, minsan pagka nagkakaproblema, lalo tayong napapalayo sa Diyos. So, para ba, magproblema ako, tapos mawala ang simbahan, ewan ko kung anong nangyayari, pero nakakalimutan ng Diyos. Si Jesus, nung merong matinding problema, di ba? Sa kanyang ama siya lumapit. Sabi niya ganon, Abba, Father. Abba is para sa akin, or hindi naman para sa akin. Sa Tagalog niya is tatay, or itay. No? Kung sinabi mo, para sa akin, pag papa is informal. Pag tatay ay may affection. No? Kaya gusto ko tawag sa akin ng aking anak, tatay. Parang naano yung puso ko. Parang, kay tatay ng bata. Yan, gano'n. So, sabi nga nun, tatay, ama. So, nagpi-plead siya, nagre-request siya. Ayun. sa akin yung tatay nga eh, papa. So, ano yung cup? Ano yung aalisin ng cup? Sa Old Testament, yung cup is yung wrath of God. Sa Romans, di ba? Wrath of God has been rebelled against the ungodly. So, yun yung galit at poot ng Diyos sa kasalanan. Andon sa may baso, may magandang kwento si kalimutan ko yung pangalan. Yaman na, kalimutan ko. Psalm 75 verse 8, For a cup is in the hand of the Lord, and the wine foams. It is well mixed. He pours out this. Surely all the wicked of the earth must drain the drink down to its dregs. Ibig sabihin, hanggat sa huling patak. Okay, Isaiah 51:17, You have drunk from the Lord's hand the cup of His anger, the chalice of reeling you have drained to the dregs. So, sinimot na naman. Jeremiah 25:15, Take this cup of wine of the wrath from my hand, and cause all the nations whom I send you to drink it. So, eto na yung gaganti na ang Diyos. Paparusahan niya na yung mga gumawa ng mali. No. Ang problema, hindi dun sa mga makasalanan ibinibigay or pinapainom. Inaabot niya kay Jesus. Sabi ganon, inumin mo. Sabi yun. Baka naman merong paraan na maligtas ang sangkatauhan nang hindi ko pagdaraanan yan. Sabi nga, hindi ko daranasin yan. So, alam natin ng story. Sabi niya, not I will, but you will. Ito yung maganda dyan. Sabi dito, failure at Gethsemane would mean failure at Calvary. So, doon sa may Calvary, doon niya ininom yung cup ng wrath ni God. Pero alam niyo kung saan siya nag-decide? Doon sa Gethsemane. So, dapat tayo ganun din. Huwag natin antayin na andyan na yung temptation or yung trials, yung difficulties bago tayo ano kayang gagawin ko. Dapat meron, decided na tayo kuwari magbabasa tayong Bible. Bago natin buksan, ako magsasubmit ako sa kalooban ng Diyos. Hindi yung pagbukas mo, pipiliin mo pa. So dapat, ando na yung submissive na puso natin. Kung si Jesus, hindi niya nagpalagpasan yan, surely, pagdating dun sa cross, sasablay din siya. No? So, yung battle ay napanalunan niya dun pa lang sa Gethsemane. No?
So, yung battle natin, hindi yun papanood sa labas, sa simbahan ko saan man, sa ating mga bahay, habang tayo ay nananalangin, nag-aaral ng Biblia, kinukumit natin ang ating puso at buhay sa Diyos. No? Doon tayo nagde-decide talaga. Tapos, pagka dumating na yung time na nag-arise, 'di ba? Whether magko-compromise ka or hindi, ang maganda doon is meron ka ng decision na hindi. Minsan naiinis ako pagka pagpapapiliin ka ng tama o mali. Alam niyo kung saan ako naiinis? Pag nag-iisip pa, anong gagawin? Ito ba? Ito. Wait lang. Tapos parang nakakainis. Ba't iniisip mo pa? Huwag mo isipin. Dapat nakapag-desisyon ka na dati pa eh. Doon ka pa lang diba? So, eto, sabi niya, pagbalik niya, natutulog si Peter. Sabi nga noon, Simon, asleep, could you not keep watch for an hour? Keep watching and praying that you may not come into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Yung keep watch, ang isang ibig sabihin yan is be vigilant, watchful. Kung wari, alam niyo yung sa mga presinto, tapos may mga tower. Diba? Ang pagka ikaw yung gwardiya doon, hindi ka pwedeng nakaupo, tapos nakarelax, tapos nakatingin sa between. Dapat nakatayo ka, tapos nagmamasid, kuwari, may tumatakas ba na presinto o wala. Pag hindi ka quote-unquote, keep watch, hindi ka naging vigilant, diba? Matatakasan. Kasi sinasabi dyan, wag tayong mag-relax. Maging vigilant tayo. Aware ka sa danger. No? May panganib, dapat tayo mag-ingat, dapat tayo alisto. So, sinasabi yan ngayon, keep watch and pray. Para hindi ka matempt. Sinabi niya yan kay Peter, actually, tatlo sila, pero sinabi niya yan para daw hindi sila pumasok sa temptation. Sinabi ni Jesus yan habang pinagdaraanan niya yung temptation. No? Si Jesus, alam niya yung gagawin. Alam niya yung gagawin. No? So, ito yung point kung bakit binasok si the spiritual battle often is won or lost before the crisis comes. So, contrast dito is yung si Jesus. Sabi niya, ay may parating na problema. Sabi niya, ako ay mananalangin. No. Tapos, kuha siyang strength kay God. Kasi alam niya, yung flesh niya, diba? Spirit is willing, the flesh is weak. Yung flesh niya ay hindi kakayanin, mahina. No? Yung flesh ay walang spiritual strength, diba? Well, si Simon, si Peter, may parating na problema. Sabi niya, kaya ko yan. No problem. No. Although all may deny you, I will not. Sabi niya ganun. So, nakita natin contrast. Usually, yung mga tao na confident sa kanilang sarili, mga matatapang, usually, yan yung mga tao na mahina ang prayer life. Kasi, kaya na nila. No? Ganyan din nangyayari. Kahit sa ministry, pagka ikaw ay magaling na mag-share, magaling ka na mag-preach, magaling ka na mag-pray, kaya mo ng lahat, hindi mo na kailangan ng Diyos. Siyempre, wala na din ng Diyos dun sa eksena, diba? So, dapat relyan tayo sa Kanya and dependent tayo sa Kanya. Again, he went away and prayed, saying same words. And he came and found them sleeping, for their eyes were very heavy. Bakit sila tulog? Minsan, pag binabasa natin to, sabihin natin, kung ako yan, di ako matutulog. Kailangan ako ni Jesus. Alam nyo, yung pag-deny nila kay Jesus ay it is written. Di-deny nila talaga si Jesus. No? So, eto, hindi naman sinabi sa Bible, pero eto, dito ako nakaside.
Kailangan nilang matulog kasi dun sa temptation ni Jesus, obligadong walang sumuporta sa kanya. Haharapin niya ang cross, siya lang mag-isa. So, kahit yung mga katiwala niyang disipulo, on his hour of great need, wala siyang maasahan. So, yan. Tulog sila. No. So, sila, nabutan ng Jesus. Kumbaga, hindi mo rin hindi mo rin yung kalooban ng parang medyo pag inisip po kasi yung pagbetray ni Jesus sa mga disciples niya, it is written. Tapos si Judas, minsan inisip mo, pero pagka ganon, yung sovereign will na lang ni God yung aking iniisip. Well, ganon talaga. Yeah. Minsan pagka hindi ko alam ang sagot sa mga sinasabi sa Biblia, pero naintindihan ko kung ano yung meaning niya, hindi ko lang alam kung bakit ganon. Yun ang sinasabi ko. Ganon talaga. Ngayon, obviously, dun sa nangyari is na-defeat sila dun sa temptation. No? Bakit? Kasi madi-defeat talaga sila kahit anong gawin nila. No? Kahit ikaw man yon, madi-defeat at madi-defeat ka. Bakit? No? Kasi tulad ng sinabi kanina, nung hindi pa nalilinis ang kalooban ng tao, no, hindi pa pwedeng manahan ang banal na espiritu sa mga tao. Meron siyang influence over them, pero hindi siya nabubuhay within them, no. So yung strength at yung grace na kailangan nila on yung ng need na yon, yung need ni Jesus, yung faithfulness na dapat maibibigay nila sa kanya, hindi nila maibigay kasi una bes wala sa kanila, no. So syempre pag binasa niyo yung Book of Acts, alam mo yun, ala nang sumablay, diba? Patay kung patay, ganun sila nagpipreach sila kung saan kukulong kayo, hindi kulong nyo, diba? Tapos hindi na may kukulong, tapos babawalan silang mag-preach. Andun yung boldness. Makita natin doon sa New Testament, nakalagay doon, being filled with the Spirit. Kasi andun na no? So yung faithfulness, andun na, reliant na sila doon sa gift. And syempre, itong magandang lesson na to, which is natutunan ni Peter by experience, no, hindi niya nakalimutan. So yung magsishare siya, hindi na siya bold and self-confident. Lagi na siyang nagpe-pray. Lord, peking kalakasan. No? Ngayon, sabi dito, get up, let us be going. Behold, the one who betrays me is at hand. So imagine si Jesus, alam niya na andyan na si Judas. No? And then, parang sa tingin ko parang nagbago yung mood dyan Kasi nagpi-plead siya kay God para God, baka may iba pandaan. God, baka may. So, thrice niya talagang pinagpe-pray. Tapos, nung na-settle na, alam mo yun, wala talaga ibang daan Kailangan pagdaanan yung cross Parang feeling ko, parang ano lang siya, parang medyo astig. Parang tumayo siya. Okay. Parang pagdaanan na. So, sabi nga nun, wala ibang daan, eto lang, daanan na natin. Saka andyan na yung aking traidor. So, next week naman yung story. Ito yung temptation ni Jesus. Sabi nga, Jesus' temptation is to save himself but we will perish. Kasi hindi niya matutubos yung ating kasalanan. Our temptation is to save ourselves in denying Him. And yung naging temptation ni Peter. Diba? Si Jesus, hindi niya dinay yung sarili niya. Ligtas. Pero nung si Peter na, todo tangge, no? Hindi. Gusto mailigtas. So, sabi ko pagka tayo ay naging follower ni Jesus, yung mundo,
magre-react sa atin the same way. Diba? Sabi ni Jesus, servant is not greater than his follower. If they called me Beelzebub, how much will they malign you? Ang kanyang followers. So, usually, kaya nagfo-fall away. Yung purpose ng temptation kasi yan eh. Maalis ka sa will ni God eh. Paano yung will ni God na si Jesus would be crucified? Ginagawa ni Satan ng paraan eh. No, iligtas mo yung sarili mo, huwag mong pagdaanan yan. No? Pag napanood niyo yung Passion, si Satan, present siya dun sa sa garden. No? Ako naniniwala ako, andun siya. Kumbaga, tinawag niya lahat ng alagad niya at ng kampo niya. Even dun sa cross. No? So, parang dito tayo mag-focus na matalo ang anak ng Diyos. So, hindi siya natinag. Okay? So tayo, ganun din. Yung temptation sa atin is mawala dun sa kalooban ng Diyos. Malihis ng landas. Obviously, deny si Jesus, maging ang apostate. So, hopefully, alalahanin natin na hindi niya tayo dinanay. So, maging strength sa atin na wag din siya i-deny. Sabi nga niya, those who deny me before men, I will deny them before my Father in heaven. Yeah, so, in closing, huwag tayong masyadong relax. Huwag tayong masyadong kampante. Kadalasan, yung mga taong yan, ang mga nahuhulog sa temptation at nagkakasala. No? Pagka yung tao vigilant, pag tayong watchful, lagi siyang handa, lagi siyang prepare, mahirap yan mahuli, mahirap yan. Kung lagi kang aware, di ba, ng mga temptation, mga scheme ni Satan, kuwari, napapansin mo, kuwari, may bagong kotse, diba? Parang napapansin mo, ay, nadodraw yung heart mo do. Tapos, pag aware ka, mapipigilan mo na eh. Parang idolatry naman na yata yan. Pwede naman itong sasakyan na to. Makakarating din naman ako doon. May aircon din naman. Pero pag kampante ka, naging parang relax ka na. Ano yung word? Yung parang damit pang bestida ng lalaki. Ano yan? Tinanong mo sa akin yun eh. Shinare ko yun, tapos tinanong mo sa akin, tapos naalala ko, tapos nakalimutan ko na naman. Effeminate. Ayan. Tama si Tomas. Effeminate. Ibig sabihin, sobrang komportable na ng buhay mo para bang, alam mo yun, okay. Sobrang relax ka na, yan ang nadadali. So dapat aware tayo dun sa spiritual environment na meron tayo, no? Lagi tayong handa. And syempre, alam natin yung mga temptation, yung mga dangers ahead. Dapat lagi tayong watchful and prayerful. Nung time na to, kung ekang gano'n, kung hindi mo ipagpe-praise si Jesus, let's say sila na fail nilang ipanalangin si Jesus for strength. Meron silang another chance to pray for others na strengthen ni God that time of need. So, ito sa call para sa ating lahat, no? Napag-pray ko naman na lahat ng kailangan ko. Pag-pray mo ako. Pag-pray mo ibang selfish eh, no? Pag-pray mo ibang taong mga nangangailangan. Pag-pray mo na pagtibayin ng Diyos ang kanilang pananampalataya. Okay? So, hopefully ganyan lahat ng temptation na ating daanan. Gaya natin sinabi ni Jesus, not my will, but yours be done. Okay, let's pray. God's salamat po sa inyong salita. Panalangin po namin na maitanim ito sa aming puso at lumago at magbunga. Ito po ang daming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen.